Nakuryente at nahulog sa ginagawang gusali ang isang construction worker sa Cebu City. Hindi pa agad nasagip ang biktima dahil sa mga nakalaylay na spaghetti wire. Nasa frontline po ng balitang yan ang ating Visayas correspondent na si John Aroa, exclusive. Isinakay sa stretcher ang construction worker na yan. Dahan-dahang ibinaba ng mga rescuer mula sa ikalawang palapag sa Capitol site sa Cebu City. Pagkatapos isinakay siya sa ambulansya papuntang ospital. Kinilala ang biktimang si Joy Pase. Kwento ng kanyang katrabaho, gumagawa sila ng scaffolding nang biglang makuryente si Pase. Noong inabot ko yung tubo, sabi ko, sandali lang Brad, kukunin ko muna tong paparating na tubo. Pagkuha ko, maya-maya biglang sumabog. Nahulog siya. Bigla raw sumabog ang transformer. Sakto namang tumama sa live wire ang tubong hawak ng biktima. Ihigop na tingali ito sa live wire. Pagsabog, hinagis niya yung tubo sa palabas. Kung di niya ginawa yun, lahat kami makukuryente. Ihigop sa... Ang masaklap, naging pahirapan ang pag-rescue dahil nakalaylay ang mga spaghetti wire sa pinagbagsakan ng construction worker. Dahil dyan, saglit na pinatay ang linya ng kuryente sa lugar. Pansamantala namang ipinatigil ang operasyon sa lugar. Lalagyan din daw ng cover ang kable para di na maulit ang insidente. Kanipot sila, wapot na... Lubhang napakadelikado. Hindi rin nila sinuot yung safety harness nila. Kung meron pa siyang safety harness, hindi yun mahuhulog. Nakalabas na rin sa ospital ang biktima na nagkasugat at paso sa kanyang kamay. Nangako naman ang kumpanya ng kanyang pinagtatrabahuan na sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot. Nagbabalita mula sa frontline. John Aroa, News 5, Visayas. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.